guys, welcome back again to my YouTube Sup channel. guys? Ngayon na lang uli na kapag na Sup talagang mag-uusap guys? tayo ngayon kasama si Sup Marvin. guys? Pangit mo, Sup? parang kambal. Parang kambaliw. So guys, yun nga, pag-usapan natin yung kasi may magtatanong kung lilipat daw ba kami ng ibang province. Go! Noon kasing una, nagdadalawang isip talaga kami ni Marvin lumipat. Gusto mo ba lumipat? Yoko. Bakit? Sa Toronto eh. Ba't masaya sa Toronto? Hindi, syempre yung mga natin, mga nakalala natin, di ba? Oh, ang dami-dami nila. Guys, ang hirap kasi Bait-bait. panibagong kikilalanin na naman mga Hindi, bagong tsaka hindi pa tayo nakabawi sa kanila. Kaya gusto namin dito kasi syempre dito na kami nakapagsimula talaga ni Marvin. Nandito Tsaka, na yung mga namin family, sila na yung mga family namin dito. family namin dito. Kaya nakakalungkot. Kaya habang hindi pa gumraduate si Marvin, maghahanap-hanap din tayo ng pag-a-apply ni Marvin sa construction or Dapat tayo sa sa UK. electrical, basta yung mga ganyan, basta yung mga skilled. Tapos ako rin, maghahanap din ako ng employer ko na kung saan tayo makakahanap ng employer, magbibigay ng sponsorship, maging caregiver or nanny. Pero wag live in, live out ang nahanap ko, guys. Para Live out ka na. Live in ka na. bakit? Ay ko. Gusto kong Uy, tawag call na naman. pag naka-live in ako si Marvin, tuwan-tuwa yan kasi wala na mangungulit sa kanya tuwing gabi. Uy, namimiss ko yun. Makakawa. Namimiss ko yun. Yung inisip ko nga, ikaw yung unang niyayakap ko. Unang I pili miss ka. my baby. Pero nandun ka sa nasa dingding ka, nakatalikod, nakasiksik sa dingding. Siyempre. Tapos pagkausap ko, be, matutulog na ako, dali na, huwag ka na madaldal, tumalikod ka na, ganyan yan. Pag-istoryahan pa ako, pinapatulog ako. So, balik nga tayo doon. Bali, mga nakikita kasi namin na, saan nga yung mga lugar na yun, be? Yung Saskatchewan ba? Saskatchewan, yun, nasabi na rin Ate Mylene na madami daw doon mga mga electrical para kay Marvin. Tapos, yung isa naman, saan nga yung isa pa? Ay, low battery. Sa, Nova Scotia ba? New Brunswick? yun. Holland, Labrador. Yung mga lugar na yun, guys. Doon kasi mabibilis daw yung mga Kaya po. PR talaga. Siyempre, habol natin yung pagiging PR muna, 'di ba? Kasi siyempre, wala pa naman kaming status talaga dito. After nung graduation ni Marvin, doon magre-renew na kami. Before pala mag-graduation ni Marvin, magre-renew na uli kami ng visa para sa PGWP ni Marvin na for 3 years. Tapos, ayun, syempre may mga search na rin ako ng mga agency, consultant na nagbibigay ng mga pang PGWP. Yung kaso, puro sila guys, puro sa province talaga. Kasi mabilis nga yung PR doon. Tapos, sila na rin magpro-provide kung ano yung pwede maging trabaho ni Marvin. Kaya ayun, kahit anong trabaho na muna siguro basta makapagbigay ng sponsorship, no. Pero kung wala kami makitang sponsorship, mag-stick talaga kami dun sa points ni Marvin, pagiging student. Kaya dapat ang makuha niya ay skilled. Skilled naman yung pagiging baker. Kaso syempre sayang naman yung inaral. Parang mahirap daw. Mahirap Baker dito. Ma-PR nga. Pero sa ibang province daw, okay daw. Dito sa Ontario lang. Nakita ko yun, nag-post sa group. Madami rin kasi yung pathway din pag-apply ng PR. Hindi pa lang namin na Kung ikaw sana baker, na aaral yung mga pathway. Di ba may tatanong ko nga sana? ikaw na kasi mag-aaral eh, marami kang time eh. Ano nga yung tatanong mo nga sana? Na pathway na nasa kaibigan mo? OINP. Dito yun sa Ontario, no? Yun yung pathway na yun. Madami din naman pathway, pero syempre, yun, kung saan pasok yung pagiging skilled mo. Kalimitan naman, dapat yung mga skilled talaga, no, be? Pero ang in demand talaga ngayon ay yung sa mga, sa mga construction, no? Kasi, syempre, shortage, sabi sa Ontario. kasi ang daming kailangan gawing mga bahay, mga construction. Kaya may mga agency dito ng construction.
mag-aano ako, 'pag may nakita akong mga construction kasi sa downtown ang daming mga construction, eh. Kasi hindi ko naisip yung mga construction dati, eh. Kasi dun sa dati kong trabaho guys, dun sa downtown, yung una kong trabaho na nagte-13 hours ako, tapos panggabi yung mga construction dun, gabi naglilinis, naggagawa. Nakakaistoryahan ko pa sila nun. Yung mga ano dun, ang dadaldal, eh. So, yun. Dadaldal, mga puti yung mga yun, gabi sila nagagawa. Tapos, dun din sa Pati. dati kong trabaho, yung last na trabaho ko before dito ako sa, ano, saan nga to, sa factory. Yung dinadaanan ko, may construction din dun. Mabait yung laging parang nag-a-assess ng mga dumadaan. Sayang. Kung naano ko sana yun, pag napadaan pala uli kami, pag nakapasyal tayong downtown, be. Saan? Doon, doon sa dati kong trabaho. Pumunta pa tayo dun. Para lang magtanong kung saan may agency na pwedeng pag-applyan ng mga ganyan. Di ba? Kasi malapit na rin kasi si Marvin, eh. Kasi, April ba? Tapos ang mga third week ata, second week. Third week ng April, doon na mag-a-apply kami ng PGWP. Tapos, ang alam ko hindi pwedeng mag-work ikaw, no? Magre-resign ka, ganun. Hindi, kapag yung iba na-receive na, yung graduation letter ata yun. mag-stop ka lang muna. Hindi ka pero lang pag ano, hindi ka pa magre-resign, parang stop lang ng trabaho. pero pag na-receive na, dapat makapag-apply muna. Pag nakapag-apply na, Yung PGWP, pwede na ulit. pwede ka na uling tumuti, ganan. How Mali about sa me kanila. naman? Ako din, mag-i-stop din ako. Hindi ko alam. Ano ko lang. Hindi pala namin yun alam guys, kung pati ako mag-i-stop sa pagtatrabaho kapag nag-apply kami ng Ako lang PGWP. ata yun. Ikaw lang ba yun? Siguro. Ganun guys, kasi syempre, baka mamaya magkamali lang tayo ng hindi na ma-approve yung ating extension, sayang naman. Tapos, ayun, may mga nakikita naman ng mga, yung mga mag-i-sponsor, malalayo nga lang. Hindi naman ako pwedeng mag-apply na ngayon at si Marvin hindi naman pwedeng magkalayo agad, di ba? Pwede yun. Gusto mo talaga Hindi masasa magpapapel mo yun. magkapapel, talagang lolayo muna, ayun nga guys, dapat nakapag-apply na kami ng PR ngayon kung natanggap ko yung caregiver. 1 year na sana ako sa diba? caregiver. Kasi yung caregiver dito, kahit walang sponsorship, basta ang trabaho mo caregiver, pwede ka mag-apply for 1 year. Sayang yun. Ayun, for 1 year. Pero Tapos na eh. yung ano kasi, yung employer ko, willing naman mag-sponsor. Siyempre, love na love ko yung hobby ko, yung pahiwalay sa akin. Ano na may puso kaysa ulo. Puso. Ulo muna. Ito naman ba? Mga panahon yun, stress ka. Kaya nag-stay ako dito. Di ba? Ikaw iniisip ko nun, siyempre. Pinapakita mo yung dimple mo, eh. Excited ka na bang magkaroon ng full time? Yung araw-araw trabaho na lang, wala nang inaasip na aral. Nakastress pa ako mag-aaral eh. Ay, nagtatanong pala sila kung ano daw ba yung in-apply mo. Hindi ko alam yung doorway to, doorway to, Doorway? Doorway to Mismong dollars. mismong Dollars sa to school. doorway to dollars millionaire ba yun? Sa school yun eh, sa school lang. Sa mismong school. Pero pinipili lang naman daw. Kung hindi ako umabot sa sa parang cut-off, hindi ako kasama. Ayun nga, may cut-off nga diba guys ng hanggang February 7. Nagtanong-tanong din kami sa mga ibang consultant. Hindi mo nag-reply mga pinagtanungan ko. Hindi naman nag-reply mga napagtanungan namin. Ang hirap naman mag-apply si Marvin. Mamaya magka-problema pa kami. Kasi may nag-comment din na hindi daw, yung iba kasi sa government nga daw, hindi daw pasok yung sa mga student. Kasi may mga iba kasi ako na na naging scholar sila sa school. Sa school, pero hindi yung, iba kasi yung sa government talaga. Alam ko sa government na search ko yung kanina. Sa government ay iba. Ayun. Kasi meron akong kakilala na matataas nga yung grade. Parang ibinalik sa kanila yung half ng tuition fee nila ng... Ang laki nun, 18,000 yun. Laki nga nun. Pang tuition ko na yun, bebe. Sobra pa nga yun. Sobra pa nga yun. Kasi ang tataas nga ng grade, ganun daw sa Seneca .
Katataas ng grade A Hindi na naman mataas balik. grade ko, sakto lang. Sabit lang, ganun, sabit. Sabit lang yun. Hindi naman mataas yun. Ano, pasok daw sa pag-apply ng scholarship. Bursary. Yeah. Bursary. Paano pala bebe pag ano, halimbawa naisipan mo ulit mag-aral? E Baka di, ano ko, baliw. Tanda na ako, mag-aaral pa. bakit yung mga ano dito, kahit matanda lang, aaral Hindi, pa, yung mga nagpapataas pa. certificate na sana gano'n, yung mga pang skill na ano. Mga skilled. Mga ano lang yun, mga ilang months lang. May ganun ba? Mga ilang months lang. Parang magmamasteral. Yung master sa ulo. Ayaw mo na, nagbago na isip mo. Dati lang sinabi mo sa akin gusto mo magmasteral. Ikaw may sabi nun, di ako. Ikaw nagsabi nun. Ako Sabi may mo sabi. gusto mo mag-aral ulit. Idediretso mo Change my pagiging, mind. idediretso mo yung pagiging engineer mo. Tapos Change the plan. kaya nagbago na. Anong gusto mo nang mangyari ngayon? Makasama ka habang buhay na. Puro Hindi, ano. Basta kung ano. may mga nagko-comment daw, simulan na daw natin yung baby. Tapos may ibang mga nag-comment, hindi na, alam naman po namin na hindi magiging way yung pagiging Canadian ng anak namin para maging PR kami. Kasi nung nag-attend kami last year dun sa parang Filipino community, may nagtanong kasi doon na student kasi kakaanak lang daw niya. Possible daw ba na sila ay ma-sponsoran ng anak nilang baby para maging PR? Wait, that 18 pa lang yun, di ba? Ay sabi ng consultant, no daw, wala daw ganung way. Wala. Pero may mga iba akong napanood guys, dito sa Canada, mga Pilipino din sila. Inilaban nila yung karapatan ng mga anak nila. Kasi parang 3 yung anak nila, dito lahat pinanganak. So dito lahat ayos sila ah. lumaki. Parang ang pinakamalaki ata, ilang taon ba yung pinakapanganay? Parang pinakapanganay 7 years old ata. Tapos, ayun, inilaban, naghanap sila ng magaling na lawyer talaga. Inilaban yung parang sinabi nila na mahirap daw para sa mga batang magsimula na Mag-a-adjust naman, mag-a-adjust na naman daw sa Pilipinas, gato ganyan. Dito na daw nakasanayan, nandito na yung mga kaibigan, mga ganun-ganon. Inailaban naman nila guys yon. Tapos may isa naman, yung isa naman kasing napanood ko kaya nailaban din yung pagiging permanent resident nila. Kasi yung anak niya ay dito niya na rin pinanganak at may diferensya. Siyempre dito, priority din yung mga ganong bata. Sa Pilipinas, siyempre kapag wala namang nakukuha sa Pinas yung mga yung mga benefits, yung mga may problema sa mga bata. Dito kasi syempre Discriminate pa. dito kasi talagang talaga sila, priority talaga nila. Ay nalaban at panood ko yun sa mga balita sa dito sa Canada, no. Pero mga na yun, para mga 8 years ago pa, matatagal na guys. Ayun. Syempre, kung magbe-baby kami ngayon nahihirapan pa ngayon eh. Paano pag nag-baby di lalong di na ako mapagtrabaho eh. Si Marvin na lang magtatrabaho. Tapos ang mamahal pa ng bilihin bebe ng mga pangbata. Grabe. Nakakahilo. Nakakaila. Dapat Batas pa lang, diaper. At lampin na lang yun. Oo, tapos kapag halimbawa tapos na yung 1 year na pahinga ko, di na yun, gastos na yun lalo kasi kailangan mo na ng gatas talaga. Kasi kung magpapa-breastfeeding ako, after 1 year, titigil na yun. Ay, ang mahal ng gatas dito. Diba? Kaya hindi pa Bibili kaya. akong baka na lang eh. Ang hirap din. Gusto man namin magka-baby na, kaso syempre mahirap pa, hindi pa talaga, tapos wala pa naman kaming status talaga dito ni Marvin. Ay, mahirap pa. Ang hirap naman na mapauwi kami tapos yung anak namin Canadian, siya lang may iwan dito. Kawawa naman. Puto po. Hindi, kasi kapag Canadian daw, kailangan iuwi-uwi mo daw dito sa Canada. Walang gusto sa wala tayong pang ticket. Every year mong iuuwi yung bata. Kasi meron akong kakilala na nag-tourist siya dito. Dito niya pinanganak yung anak niya. Every year silang inilalabas nila sa Pilipinas yung bata. Kasi parang mawawala daw yung niya, pagiging Canadian. Yung citizenship. Sayang din, diba? Kumuha lang sila ng travel insurance, kaya hindi ganun kalaki yung nagastos nila nung nanganak siya dito. Pinaghandaan talaga nila. Nag-iisang anak yun.
Every year Power. naman sa Canada, no? Power. Eh, nandito naman yung ano nila, eh, mga kapatid naman Okay nila. lang, may titirang pala sila eh. Paano pag wala? Oo, may Saan kamag-anak pupunta? sila. Pero naman nandito yung mga kapatid, parang 2 kapatid ata, guys. Kaya ayun, guys. Ano pa naman? Bata pa naman ako. Mukha lang ako mas matanda kay Marvin. Si Marvin, Umaga na bulok. matanda. si, Umaga na bulok. si Marvin, ano naman yan? What's up, Magta-30 guys? na. Pero mukhang, Huh? mukhang ano? 29. 29. 29. Kasi nagugulat sila pag tinatanong yung Eh, edad. 20 pa lang ako. Pag tinatanong nila yung edad ni Marvin, kasi nga syempre magta-30 na si Marvin. 20 pa lang. Yung itsura ko, pero may nagsabi kasi kapag matanda daw yung lalaki, yung Mas mukha kang babae. bulok sa akin. Ano ka? Ano, humahabol daw yung itsura ng babae sa lalaki. Kaya ayun, nag-matured lalo yung itsura ko. Nag-asawa ko ng matanda. Ay, matanda. Mas mukha kang bata sa'yo. Mas mukha kang bulok eh. Ang pangit naman ng mukhang bulok. Kapal ng mukha mo. Nabulok. Nabulok na kasi kakatrabaho. Hindi naman, ako naman nagbubugbog ako ng trabaho nun sa hotel. Maganda pa rin naman ako nun ah. Sabihin mong hindi. Hindi, Hindi ka kasi syempre. nabiyahe nun, be. Lakad ka lang nun. Oo. Hindi ka pagod na ano. Diba? Malapit lang yung ano ko, Makatulog lakad lang, ka. parang 3 minutes lang. Ang bilis-bilis eh. Syempre nakaano pa doon, hindi ka pwedeng hindi nakaayos, lagi ako naka-makeup. Dito nawala na ako ng ganang mag-ayos kasi wala naman akong bobolahin na customer. Kasi mahilig tayo mambola, syempre pag nasa Wala na yung machine. hospitality industry tayo, kailangan ng bola-bola tayo ng mga customer. Lalo na mga customer, guest namin, mga balikbayan galing US, Canada, o 'di ba, pak na pak. Kaya, hello po, kamusta po kayo? Bale, nagbabalak talaga kaming lumipat ng ibang province. Gusto man namin mag-stay dito, pero kung wala talagang opportunity para sa amin dito sa Ontario, lilipat talaga kami. Kasi syempre, yung 3 years na yun, super bilis lang. Tamo, si Marvin, parang kadadating lang namin, gagraduate na si Fresh pa nun. Marvin. Ngayon, bulok na. 'Di ba? Syempre bilis yung nga, isang ang taon bilis nga. lang, ang bilis lang nung 3 years, lalo na kung sobrang Hindi, busy mo. tsaka ito yung January, pagpasok pa lang namin, naka-isang buwan na kami. 'Di ba parang Tanda kakaano namin. lang, kakabagong taon Nag-quiz lang, na kami guys. kaagad. Tapos ang dami. ano na ngayon, katapusan na. Kaya ayun, dapat hindi kami pa chill-chill lang kasi wala pa naman kaming status dito. I-focus muna namin yung makakuha ng status namin. Ayun, maghahataw-hataw tayo kahit anong trabaho basta makakuha tayo ng status dito sa Canada. Kasi kapag naging PR na naman kami, makakagalaw na kami ng maayos, lalo ni Marvin. 'Di ba, be? Yun lang naman eh. Yeah. So, papalari naman tayo dyan. Hindi pa lang siguro ngayon, pero dadating din naman yun para sa atin. Kasi, ang dami din naman na talaga. Ilang taon na din sila dito, hindi pa PR. Pero, diretso pa rin naman sila, gumagawa pa rin sila ng paraan para makapag-stay dito hanggang sa maging permanent resident. Yeah, ganun. Kasi syempre ang dami din namang, di lang naman kami ang nangangarap maging permanent resident. Madami din namang mga Sana yung mga student. kaibigan ko, masabay-sabay kami. Sino mamauna, okay lang. Sabay-sabay sana tayong palarin. Mm. Sana ay mabigay sa atin ang Canada Dream. Wow, ang ating Canada. At least yung mga kaibigan ni Marvin, maraming single, pwede silang makakuha ng Canadian. Si Marvin hindi na magiging Canadian. Sayang. Sige na, magpapaalam na kami, guys, kasi anong oras na, hinintay lang din ako ni Marvin makauwi. So, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko kasi magtututfresh pa rin kami ni Marvin. Bye!